Sa amin, pinakamalaking achievement sa Pilipinas ay ang nakulong si Digong. Yan ang pinakamalaking achievement ni Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang pinakamalaking nagawa ni Marcos na hindi kayang tumbasan ng ninumang presidente ng mga nakalipas na presidente ay ang mapakulong ang mastermind sa mafia sa Pilipinas. Diba? Yan ang pinakamalaking achievement namin bilang taga-suporta kay Marcos. Ang mapakulong ang pinaka-dragon, no, na hari sa mafia at sindikato sa Pilipinas. Yeah? Kaya mga DDS, kahit magsirko balintong kayo dyan sa kakabas nyo kay Marcos, hindi kami piktado. Kasi bakit? Hindi kami nagmamakaawang palayain. Yung tatay ninyo, mamamatay na lang, hindi pa rin nakakauwi. Yan ang totoo. Walang nawawala sa amin kasi bakit? Wala namang nakulong sa amin eh. Kayo, malaki ang kawalan ninyo. Hindi nyo ba naaalala? Nung panahong nahuli si Digong, ganito kayo. Nung nahuli si Digong, ganyan kayo. Si Sara na lang ang natira, si Pulong, si Baste, dagdag pa si Kite, tumagilid lalo. Tapos ngayon napasok pa si Sara sa kontrobersya kay Madriaga, tumagilid lalo. Tapos napasok pa si Pulong dyan sa flood control, mas lalong tumagilid. Si Kitty na lang at si Baste, anong gagawin ni Kitty at ni Baste? Hindi nyo ba alam? Ganon kayo noon, nung hindi pa nakulong si Digong. Nung nakulong si Digong, ito kayo. Tapos ngayon sumabit si Sara sa impeachment. At kay Madriaga, eto siya, Tapos susunod pa si Pulong sa 51 billion, eto siya, Ganito na lang kayo. Si Kitty, bulaklak lang yan. Hindi naman yan pwede tumakbo dito kay American citizen yan. Ganun kayo. Ganyan na lang si Basti na lang mag-isa, Diba? Ganun na lang kayo, mga DDS. 5 yung idol nyo noon, Unti-unti na kayong nalalanta ngayon. Tandaan nyo yan. Bulaklak kayo noon na may 5 petals. Nahuli si Digong na kulong. 4 na lang. Si Sara na impit sa Kongreso. May kaso, nakabinbin, sangkaterba, sabi ni Amy, walang lusutan kung may anomalya man. Tapos kay Madriaga ngayon, gumano na siya. Yung bulaklak na yung may 5 pillars. May 5 petals, 3 na lang, kumukutit-kutitap na yung isa, malalanta na. Sumunod pa si Pulong sa January, kakasuhan pa ni Trillanes sa 51 billion flood control. Potang ina, gumano na, Tapos si Kitty, bulaklakin lang, ayan, si Baste na lang natira. Anong gagawin ni Baste? Tapos tinadtad pa ngayon ng krimen ang Davao, nag-ala Spider-Man yung adik, yung naglalakad, binaril. Tapos yung minartelyo yung baker na sales lady sa bakery. Tapos natimbog sa droga yung mga taga Davao. Wala! Wala na kay Alindog. Sa madaling salita, wala na kayong amor. Wala na kayong amor, mga DDS. Ano pang pinaglalaban ninyo? Tapos mangangarap pa kayo ngayon na si Sara 2028 manalo. Putang ina. Para kayong binangungot na nagising. Para kayong binangungot na gising. Di ba may kasabihan tayo, pag nasubra sa busog, bangungutin kayo. Walang kain, binangungot, kakaiba. Mga DDS. Alam nyo yon? Di ba ang kasabihan, dapat bangungutin ka pag sobra kang busog? Pero yung mga DDS, binangungot kahit gutom. Diba? Sa madaling salita, lata kayo. Wala na kayong carrots. Kung sa ano lang, sa mga elements, wala kayong mga carrots. Lata kayo na pag inupakan ganyan, yupi. Maingay lang kayo, pero pag tinitimbang kayo, singgaan kayo ng bulak. Ganun yun. Mga DDS, imagine ninyo, dapat pag binangungot ka, busog. Pero mga DDS, binangungot kayong gutom. Gutom yan.
kulang sa kaalaman, kulang sa pang-iisip, kulang sa kain, binangungot ng gutom. Ganyan ang mga DDS. Itong video kong to, kakalat na naman to sa Facebook at sa TikTok. Sa mga nanonood sa akin ngayon, ang mga DDS binangungot ng gutom. Bakit? Nangarap sila si Sara daw, 2028 president. Simula nung si Digong hinole, 4 na lang natira. Na-impeach sa Congress, may kasong katerbang patong-patong, yuko si Sara. Sumunod pa si Pulong, kakasuhan ng 51 billion. 2 na lang si Kitty at si Basti na lang. Si Kitty, bulaklak lang naman yan. Si Basti na lang natira. Tapos ngayon, ano nangyari sa Davao? Safe daw. Sunod-sunod krimen. Ganun kayo, DDS. Kumanta na lang kayo ng close, open, close, close, open, close. Ganun yung idol ninyo. Wala ng mga alindog, wala ng amor. Nanaginip kayong gising. Ganun yan mga DDS. Imagine yung mabuti. Anong rason para si Sara manalong presidente sa 2028? Ano bang ginawa niya? Sige nga, kung ikaw butante, ay example natin. Kung ikaw customer sa palengke, bibili ka ng chicharon, malaki. Malaki, chicharon. Pero pag piniga mo, naging pulbo, umunti. Bibilhin mo pa? Sige nga. Ganon si Sara. Malaki sa paningin. Pag piniga mo yan, pag bumutok yan, unti na lang. Kasi puro hangin. Diba? Tapos ikaw butante. Iboboto mo balon. Pag tinusok mo ballpen, pumutok na wala. Iboboto mo pa. 'Di ba? Para kayong uminom ng buko juice na nilagyan ng magic sugar. Buko ito, buko. Natural buko yan. Bakit saan kayo nakakita ng sabaw ng buko matamis? Tapos ilang araw nang nakatingga dyan sa bangketa. Lalagyan ng magic sugar, iinumin mo, wow, buko, matamis. 'Di ba? Magic sugar lang nagdala. Hindi nyo pa rin ba gets mga DDS? Hindi nyo gets yung paliwanag ko? Ito. Nakakita kayo ng cotton candy? Di ba ang laki-laki? Di ba pag ginanon mo nawawala? Ganon si Sara. Sa panaginip niya, ang laki-laki niya para siyang cotton candy. Pag piniga mo yan, putang ina. Ganito na lang siya. Alam nyo, hindi nyo pa rin bagets, mga DDS, bukod sa cotton candy, bukod sa balloon, bukod sa sabaw ng buko. Isang example ko, si Sara Duterte, parang pandesal yan. Titignan mo malapad. Pag piniga mo, hangin lang laman. Kita nyo pandesal? Di ba ang lapad niya, ganon? Tagdos isa. Pag ginanon mo yan, putang ina, sing laki na lang ng daliri. Bakit? Nasubrahan sa baking at yeast. Kaya nasubrang alsa. Nung niluto, lumubo. Nung piniga, sing laki na lang ng lalaki. Diba? Ang dami ko ng example, hindi nyo pa rin ba na-gets, mga DDS? Bukod sa balon, bukod sa cotton candy, sabaw ng buko na matamis na puro magic sugar. Pandesal. Ano pa ang mga example kay Sara? Ano pa may example kay Sara? Alam niyo mga DDS, makukuha yan, example na yan sa rally. Mag-rally kayo ng puro DDS, huwag kayong sumali sa Iglesia ni Cristo. Tignan mo nga si Kibuloy, 7 million miyembro. Noong nag-rally, hindi nga umabot 1,000. Bayad pa iba. Hinahakot pa. Diba? Yun mga kababayan. Sa madaling salita, sa mga atat na may makulong,
Bakit sa panahon ni Digong hindi kayo nagsisigaw-sigaw? Wala namang naipakulong ni isa. May imik ba kayo? Sa panahon ba ni Digong may nakulong na korap? Wala. O ba't hindi kayo nagsiiyakan? 'Di ba? Alam nyo si Sara, parang pansit yan. Bakit? Na puro pansit, walang sahog. Alam nyo yun si Sara, parang panindang pansit sa karinderya yan. Bakit? Bakit? Try nyo bumili ng pansit sa karinderya. Mas marami pa yung pansit kaysa sa sahog. Diba? Ganun kayo mga DDS. Maraming kwento, pero walang katuturan. Ganun yung katotohanan. Maniwala lang ako DDS na manalo si Sara sa 2028 kung ang 3-in-1 na kape ay pwede nyong ihiwalay. Ihiwalay nyo yung kape, ihiwalay nyo yung gatas, ihiwalay nyo yung asukal. Pag nahiwalay nyo yung 3 layer na yan, mananalo si Sara. Kung hindi, wag na kayo umasa. Diyos ko, napakasimple lang yan eh. Ikaw, practical ka na tao, mga kababayan. Alam mo na ang bigas NFA, bibilhin mo pa? Bibilhin mo kung wala ka talagang pera. Pero kung meron ka naman pambili, bakit ka bibili ng NFA? Diyos ko, pagkatapos mong kumain bukod sa utot ng utot ka, dighay ka pa ng dighay, gikabuhi ka na pala. Si Sara parang bigas na NFA yan. Mura sa paningin. Pero nakakakabag. Di ba? Totoo yan. Bakit may pera ka 100? Mayroong bigas na tag 25 ang kilo versus 50. Sa 25, 4 na kilo na mabibili mo. Sa 50 kilo, sa 50 per kilo, 2 kilo lang sa 100. So, kung ako, ang tatanungin, doon ako sa 4 na kilo, 100 o 2 kilo, 100? Doon na lang ako sa 2 kilo, 100. Bakit? At least, ang pagkain ko at pagtulog ko, malumanay. Kasi kung doon ka sa 4 na kilo, 100, bago ka matulog, gumaganon, gikabuhi. Bukod sa gikabuhi, utot pa ng utot. Ganon si Sara. Sa madaling salita, yan yung mga mumurahin. Ang sarap murahin. Walang kwenta. Diba? Ganon yon mga kababayan. Ang dami ko ng example mga DDS. Sa bagay, hindi naman kayo makaintindi. Diba? Kasi bubunga naman kayo. Diba? Mga DDS, tigilan nyo yung mga nararamdaman ninyo. Gutom lang yan. Diba? So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Hindi ko masyadong habaan. Naku, pag may mga DDS na naman yung mga DDS, yung mga utak niyan boneless. Diba? Yung mga DDS, yung utak nila boneless. Parang si Sara. Alam nyo, daing, sa Bisaya, bulad. Ang daing, sa Tagalog, binababad sa suka na may paminta, may sibuyas, may bawang, nasa sayo kung ano ilagay mo. Tapos, sa kanya daw, ang daing, sa Bisaya, tuyo. Sabi ko, hala, ang daing, hindi kaya yung binibilad. Tapos, ang pandesal, hindi ordinaryong palaman. Putang ina. Parang ayaw ko na sa earth. Daing, palaman sa pandesal. Putang ina ka, Sara. Saan planeta ka ba nanggaling? Tang ina mo, may panibago ka na namang recipe. Putang ina, daing, palaman sa pandesal. Tang ina mo, sino ba teacher mo ng sino ba teacher mo? Diba? Saan galing planeta ka? Daing, palaman sa pandesal. Tapos, daing na boneless. Walang buto. Putang inang yan. Daing na boneless, walang buto. Tang ina mo. Di po
Muga ka, animal ka, Sara. Anong klaseng pang-iisip meron ka? Sabi nga ni Montulpo, may diferensya ka sa pang-iisip. Ay, naku. Ako naiintindihan ko, yung yung palabas ngayon, yung kalaban ni Vice Ganda, yung I'm perfect ba yun? You're perfect, no? Yung dalawang may syndrome. Naintindihan ko. Pero si Sara, putang ina, daig mo pa may mongoloid. Daig mo pa mongoloid, Sara. Putang ina ka, buti pa yung mongoloid doon sa MMFF, nagbabasa sa cellphone, kahit bulol, naiintindihan ng tao. Pero ikaw, putang ina mo ka, hindi ka naman mongoloid, pero kung mag-explain ka, daig mo pa mongoloid. Nang ina mo ka. May diferensya ka talaga sa pang-iisip, putang ina ka. Kakahiya. Tapos yan, sasabihin yung 2028 president, putang ina, saan tayo pulutin kangkungan? Diba? Ay, nako. So yun lang po mga kababayan. Ngayon ko lang narinig bagong recipe. Daing palaman pandesal. Ang pandesal daw hindi ordinaryong palaman. May may tawag doon. Ano sabi ni Montulpo na hindi ko makalimutan? May diferensya sa pang-iisip. Ay ano ba 'yon? Ano ba yung sabi ni Montulpo? Hindi yung diferensya may kapansanan. Si Sara daw may kapansanan sa pag-iisip. Biruin mo yan sa dami-dami sa parte ng katawan na may kapansanan, isip pa. Di ba? May kapansanan sa pag-iisip. Utragis na yan. Si Montulpo na nagsabi niyan. Si Sara, may kapansanan sa pag-iisip. Putang ina, inimagine ko kapansanan. Di ba yan yung mga mongoloid? May mga, di ba? Yan yung kapansanan. Pero sa isip, putang ina. Hindi ko talaga hindi ko ma-imagine kapansanan sa pang-iisip. Ano ba yung isip niya? Nabalian? May fracture? Lagyan natin ng brace. Di ba? Sayang ang ganda, wala naman utak. Naku, Ma'am Ginger Tea, bukod sa maganda, amoy putok naman. Wala rin. Di ba? Mo ganda mo, bobo ka na. Maganda ka nga, amoy putok ka pa. Wala. Ay, Diyos ko. So, yun lang po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat po sa inyo.